Sa puso ng Maynila, isang lungsod na buhay ngunit puno rin ng panganib, si Elena, isang matatag na solo parent, ay araw-araw na nakikipaglaban para mabuhay. Dating isang mahusay na doktora, ngayon nagtatrabaho siya bilang tagalinis sa matatataas na gusali upang makalakam ng bawat piso para sa agarang operasyon sa puso ng kanyang munting anak. Isang gabing mapagpas siya, habang naglilinis sa isang marangyang opisina sa Makati, hindi sinasadyang nasaksihan ni Elena ang isang karumal-dumal na pangyayari, isang madugong pagtutuos. Ang utak sa likod nito ay walang iba kundi si Joaquin, isang kilalang lider ng sindikato sa ilalim ng lupa, na nag-uutos sa kanyang mga tauhan na tapusin ang isang kalaban. Sa sobrang takot, nagtago si Elena sa madilim na sulok, pinipigil ang hininga. Ngunit bigla, ang luma niyang telepono ay tumunog, ang ingay na bumasag sa nakamamatay na katahimikan. Agad siyang kinaladkad ng mga tauhan sa harap ni Joaquin. Ang matalim na tingin nito ay damapo kay Elena, hindi maitago ang pagnanais na patahimikin ang saksi. Sa bingit ng kamatayan, isang desperadong ideya ang pumasok sa isip ni Elena, wala akong nakita. Tagalinis lang ako, kaya kong linisin ang lahat, nang walang iiwang bakas. Isang tauhan ang ngumisi, tubig lang na mainit, tapos na yan. Hindi, mabilis na sagot ni Elena, dala ng kanyang dating kaalaman bilang doktor. Kailangang gumamit ng espesyal na bleach at malamig na tubig. Ang mainit na tubig ay magpapatigas sa protina ng dugo, mas mahirap tanggalin. Ang di inaasahang kumpiyansa at kaalaman niya ay nakaagaw ng pansin ni Joaquin. Sumenyas siya sa mga tauhan na ilayo ang bangkay, iniwan ang lugar kay Elena. Gamit ang kaalamang medikal at pagiging masinop, nilinis ni Elena ang lahat ng ebidensya ng krimen. Tila nagbago ang isip ni Joaquin, at inalok pa siyang ihatid pa uwi. Ngunit si Elena, sa sobrang takot, ay hindi naglakas loob na sabihin ang kanyang tirahan sa tondo. Bigla niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at tumalon palabas nang bumagal ito. Huminto si Joaquin, pinanood ang pagtakbo ni Elena papalayo patungo sa mga pulis trapiko bago tahimik na umalis. Pagbalik sa kanilang maliit na inuupahang bahay, alam ni Elena na sila ng kanyang anak ay nasa matinding panganib. Kinabukasan, dinala niya ang anak sa ospital ng Maynila para magpa-schedule ng operasyon. Ngunit gumuho ang pag-asa ng tanggihan sila ng ospital dahil may problema sa kanyang mga papeles sa paninirahan, residency papers, hindi sapat para sa tulong pinansyal. Masaklap at walang magawa, inilabas ni Elena ang anak, ngunit natigilan nang makita ang isang tauhan ni Joaquin na nagmamasid sa gate. Natarante siyang hinayla ang anak at tumakas sa ibang daan. Pag-uwi, halos tumigil ang puso ni Elena nang makita ang isang malamig na baril sa ibabaw ng kanilang lamesa. Tumakbo siya papunta sa silid ng anak, at naroon na si Joaquin, naghihintay. Hindi siya sinaktan nito, malamig lang na kinumpirma kung hindi pa siya nagsuplong sa pulis, kinuha ang numero ng kanyang telepono, at umalis, nag-iwan ng isang hindi sinasabing babala. Determinado na ilayo ang anak sa Maynila, kinuha ni Elena ang lahat ng naipon niyang pera. Ngunit pagbalik sa sasakyan, natuklasan niyang nawawala ang bag ng pera. Isang kainahinalang lalaki sa malapit ang nakaagaw ng kanyang pansin. Hinabol niya ito, ngunit malakas siyang itinulak ng lalaki hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagising si Elena sa isang maliit na klinika. Natarante siyang hinanap ang anak at nagmamadaling umalis. Sakto namang isang mamahaling sasakyan ang biglang huminto sa harap nila. Akala ni Elena ay si Joaquin na ang dumating para kunin sila, ngunit sa loob ng sasakyan ay isang matandang lalaki na naghihingalo. Dinala ang matanda sa pinakamalapit na emergency room. Nang makita ang kritikal na kondisyon, walang pag-aalinlangan si Elena, sumigaw sa driver, tumawag ka ng emergency helicopter ngayon din, at sumugod sa loob ng ER. Doktor ako, sigaw niya sa mga naguguluhang nurse. Gamit ang kanyang karanasan at kasanayang matagal nang hindi nagagamit, nagsagawa si Elena ng mga pangunang lunas, pansamantalang nailigtas ang buhay ng matanda. Nang dumating ang rescue helicopter, tinulungan ni Elena ang iba na ilabas ang matanda. Ngunit natigilan siya nang makita ang makapangyarihang lalaki na sumalubong dito si Don Rafael, ang kinatatakutang pinuno ng sindikatong pinagsisilbihan ni Joaquin, at ang taong kailigtas lang niya.
Nang malaman ni Joaquin ang buong pangyayari, ang una niyang tanong ay, nagsumbong ka na ba sa pulis? Nang makatanggap ng tiyak na sagot mula kay Elena, at sa harap ni Don Rafael, nagpa siya si Joaquin, pansamantalang maninirahan si Elena at ang kanyang anak sa villa nito sa Forbes Park. Bagamat labag sa loob, para sa buhay at kinabukasan ng anak, napilitan si Elena na sumang-ayon. Kinabukasan, dinala ni Joaquin si Elena kay Don Rafael. Nagpasalamat ang Don ngunit hindi rin nakalimutang magtanong tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Sumalo si Joaquin, tiniyak na tahimik lang si Elena. Nasiyahan si Don Rafael at ipinahayag na sasagutin niya ang lahat ng gastos sa pagpapagamot ng anak ni Elena. Natulala si Elena. Nang mahalata ni Joaquin na tila ayaw ni Elena ng libreng tulong, nag-alok siya ng ibang kasunduan, magiging personal na tagalini si Elena sa villa na may mataas na sahod, sapat para siya mismo ang magbayad sa ospital. Kasabay nito, lihim niyang inasikaso ang mga papeles para makaalis sila ng Pilipinas pagkatapos ng operasyon. Ngunit hindi laging naaayon sa plano ang buhay. Bago mismo ang araw ng operasyon, nakatanggap si Joaquin ng utos mula kay Don Rafael, iligpit mo si Elena ngayong gabi. Hindi maaaring mabuhay ang saksi. Ang katapatan sa kanyang benefactor at ang malupit na utos ay nagdulot ng matinding pag-aalinlangan kay Joaquin. Nang gabing iyon, nang puntahan ni Joaquin ang dating apartment ni Elena, para kunin ang ilang gamit, nakita niya itong buhat ang anak na tumatakbo palabas, mukhang natataranta. Joaquin, tulungan mo ang anak ko. Nahihirapan siyang huminga, lumalala ang sakit niya, desperadong pakiusap ni Elena. Sa pagtingin sa mahinang bata at sa kaawa-awang ina, tila natinag ang pusong bato ni Joaquin. Agad niya silang dinala sa pinakamagaling na ospital, ginamit ang kanyang impluwensya para ang pinakamahuhusay na doktor ang humawak sa kaso. Matagumpay ang naging operasyon, nalagpasan ng bata ang panganib. Ngunit habang hindi pa nagigising ang bata, dinala ni Joaquin si Elena sa isang liblib na burol kung saan tanaw ang kumikinang na Maynila. Alam ni Elena kung ano ang mangyayari. Nang bunutin ni Joaquin ang baril, hindi siya tumakbo kundi tinitigan niya ito sa mata, huwag mo akong patayin. Hayaan mo akong sumali sa organisasyon ninyo. Gagamitin ko ang kaalaman ko sa medisina para pagsilbihan kayo. Sa ganoon, hindi na kailanman mag-aalala si Don Rafael na magbubunyag ako ng sikreto. Magiging bahagi ninyo ako. Ang matapang at desperadong alok ni Elena ay ikinagulat ni Joaquin, at isang ibang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Ibinaba niya ang baril. Hindi ka gagawa ng ilegal, sabi ni Joaquin, bumaba ang tono. Pero mula ngayon, ikaw ang magiging personal na doktor, espesyalista sa paggamot sa mga nasusugatan kong kapatid. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Elena. Nakapasok siya sa isang mas mapanganib na mundo, ngunit sa wakas, sila ng kanyang anak ay nagkaroon ng pagkakataong mabuhay sa gitna ng malupit na guhit ng tadhana sa Maynila. Nagmaneho si Joaquin papunta sa marangyang mansyon ni Don Rafael, mabigat ang dibdib. Inamin niyang hindi niya nagawang patayin si Elena. Saka ipinakita sa Don ang video kung saan ginamit ni Elena ang kanyang kaalamang medikal para iligtas ang isang buhay, ang mismong buhay ni Don Rafael. Don, malaki ang maitutulong niya sa atin kung pananatilihin natin siya, pilit na paliwanag ni Joaquin. Hindi umimik si Don Rafael, ngunit ang malamig niyang titig ay nagsasabing hindi siya mapanatag. Alam ni Elena ang kanyang kahinaan ang pagpatay na nasaksihan nito. Nangangamba ang matandang Don na gamitin ito ni Elena laban sa kanya. Kinabukasan, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan para sunduin si Elena, kasabay ng pagpapatawag kay Joaquin. Sa harap ng mga tauhan, tinitigan ni Don Rafael si Elena, malamig ang tinig, patunayan mo ang iyong katapatan. Patunayan mong magtatago ka ng sikreto. Inihagis niya ang isang baril kay Elena, itinuro ang isang nanginginig na tauhan sa malapit. Patayin mo siya. Don Rafael, humarang si Joaquin sa harap ni Elena. Magtatago siya ng sikreto. Hindi kailangang gawin ito. Tumahimik ka, Joaquin. Winalang bahala ni Don Rafael ang kanyang sinabi, ang mga matay nakapako kay Elena, nag-uutos. Ngunit bago pa makakilos si Elena, mabilis na bumunot ng baril si Joaquin at pinaputukan ang tauhang iyon para protektahan siya.
Ang ginawa ni Joaquin ay hindi nakapagpabago sa isip ni Don Rafael. Lalong tumibay ang paniniwala niyang si Elena ay isang panganib. Pagkatapos noon, lihim niyang inutusan ng isa pa niyang tauhan, isang lalaking may malagang balbas na nagngangalang Balbas, na iligpit si Elena. Nang gabing iyon, si Balbas at ang kanyang mga kasama ay pumasok sa apartment kung saan pansamantalang tumutuloy si Elena, sa tulong ni Joaquin. Hindi nila alam na naroon din si Joaquin, paalis na sana matapos tingnan ang kalagayan nila. Nang biglang pumasok sina Balbas, natarantang tumakbo si Elena papunta sa kanyang anak na si Miguel. Hinarang sila ni Joaquin. Balbas, anong ginagawa ninyo dito? Utos ni Don Rafael. Ibigay mo sa amin si Elena, ungol ni Balbas. Sa gitna ng panganib, mabilis na nakontrol ni Joaquin ang sitwasyon. Ang baril niya ay nakatutok sa mukha ni Balbas, na ikinatakot ng maton. Swerte mo may bata dito, nagngingit-ngit na sabi ni Joaquin, umalis na kayo. Kinaladkad niya si Balbas pabalik kay Don Rafael. Nang makitang magkasamang bumalik sina Joaquin at Balbas, agad nalaman ni Don Rafael na buhay pa. Si Elena, diretsyong nagtanong si Joaquin, Don, ano ang kailangan kong gawin para tigilan niyo na si Elena? Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, inabutan ni Don Rafael si Joaquin ng isang selyadong sulat. Dalhin mo ito sa address na nakasulat dyan. Kapag natapos mo ang misyon, malaya na siya. Si Joaquin, walang kamalay-malay, ay masayang tinanggap ito, hindi alam na nahulog siya sa mapanganib na patibong ng tusong matanda. Masaya niyang ibinalita ito kay Elena, ngunit itinago ang detalye ng misyon. Kinabukasan, naglinis si Elena gaya ng dati. Dahil sa kaunting kapabayaan, nakalimutan niyang ikandado ang pinto. Nagkataon namang si Detective Reyes, ang humahawak sa kaso ng pagpatay sa Makati, ay natunton ang tirahan ni Elena matapos malaman na siya ang tagalinis sa crime scene. Nang makitang hindi nakakandado ang pinto, itinulak niya ito at pumasok. Si Miguel, na nasa loob ng silid, ay inakalang ang ina niya ang dumating. Ngunit nang makita ang estranghero, naging alerto siya. Hello, bata. Ako si Detective Reyes. Pulis ako. Mahina ang pagpapakilala ni Reyes. Nang malaman niyang pulis ito, nabawasan ang kaba ni Miguel at ikinwento ang nalalaman tungkol sa trabaho ng ina. Mula sa kwento ni Miguel, nakumpirma ni Reyes na si Elena nga ang saksing hinahanap niya. Agad niyang ipinatawag si Elena sa himpilan ng pulisya. Sa istasyon, ipinakita ni Reyes ang litrato ng biktima. Nakita mo na ba ang taong ito? Hindi pa po, tanggi ni Elena, malakas ang kabog ng dibdib. Elena, seryosong sabi ni Reyes, ang pagtulong sa paglinis ng crime scene para sa mga kriminal ay isang kasalanan. Pero kung makikipagtulungan ka, tungstigo, makakatanggap ka ng mas magaan na parusa. Isipin mo ang anak mong may malubhang sakit. Hindi po ako ang taong hinahanap ninyo, mariing sabi ni Elena saka tumayo at umalis, gulong-gulo ang isip. Kasabay nito, mag-isang nagmaneho si Joaquin papunta sa lokasyong nakasaad, iniabot ang sulat, at umalis. Ngunit ang tumanggap ng sulat, matapos basahin ang nilalaman, ay agad sumenya sa mga nag-aabang na tauhan. Hinarang si Joaquin at binugbog ng husto. Doon niya napagtantong na trap siya ni Don Rafael. Sa villa, si Elena ay mahigpit ding binabantayan ng mga tauhan ni Don Rafael, pinangungunahan ni Balbas. Nag-aalala siyang tinatawagan si Joaquin ngunit hindi ito makontak. Sakto namang pumasok si Balbas sa silid, akmang susunggaban siya. Mabilis na napansin ni Elena ang bote ng matapang na panlinis, bleach, sa mesa. Nang hindi nakatingin si Balbas, dinampot niya ang bote at buong lakas na ipinalo sa batok nito, na nagpatamba dito. Mabilis na tumakas si Elena. Hindi pa rin makontak si Joaquin, kaya naglakas loob si Elena na hanapin ang mga pinagkakatiwalaang tauhan nito. Nang malaman ang buong pangyayari at ang patibong ni Don Rafael, naunawaan ni Elena na nasa panganib ang buhay ni Joaquin. Wala nang ibang pagpipilian, pinuntahan niya si Detective Reyes. Sasabihin ko ang lahat ng nakita ko noong gabing iyon, sabi ni Elena. Buo ang loob, sa isang kondisyon, iligtas ninyo si Joaquin. Sa mga sandaling iyon, si Joaquin ay nakagapos at nakakulong sa trunk ng kotse, papunta sa isang liblib na burol para doon patayin.
Habang nasa biyahe, gamit ang kanyang kasanayan, tahimik niyang nakalas ang gapos. Nang bumagal ang sasakyan sa isang kurbada, bigla niyang sinipa ang takip ng trunk, inatake ang mga tauhan. Sakto namang dumating ang mga sasakyan ng pulis na pinangungunahan ni Reyes. Mabilis na tumalon si Joaquin mula sa sasakyan at tumakbo. Dito, senadoryas ni Reyes, binuksan ang pinto ng police car. Ang mga hitman, nang makita ang mga pulis, ay natarantang nagmaneho papalayo. Hindi na nagtanong si Reyes ng maraming detalye tungkol kay Joaquin. Ang pinakaimportante sa kanya ngayon ay ang testimonya ni Elena. Kinabukasan, pumunta si Elena sa istasyon gaya ng napag-usapan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang kanyang telepono. Si Joaquin. Elena, nakahanap na ako ng bone marrow donor para kay Miguel. Napakataas ng compatibility. Puno ng sigla ang boses niya. Dalhin mo na ang bata sa ospital ngayon. May aayusin lang ako saglit, susunod ako. Nang marinig ito, napuno ng pasasalamat ang puso ni Elena. Iniligtas ni Joaquin ang buhay ng kanyang anak. Hindi niya kayang ipahamak ito. Nawala ang balak niyang tumstigo. Paumanhin po, detective, sabi niya, nanginginig ang boses. Ang anak ko po, masama ang pakiramdam. Kailangan ko na pong umalis. Sinubukang pigilan siya ni Reyes, ngunit dahil sa determinasyon at pakiusap sa mga mata ng ina, hinayaan niya na lamang itong umalis. Samantala, huling beses na hinarap ni Joaquin si Don Rafael. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa, diretsahan niyang pahayag. Bago tumalikod, tinitigan niya ng masama si Balbas, huwag na huwag mong gagalawin si Elena at ang anak niya. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Pagkatapos, tinipon ni Joaquin ang kanyang mga tapat na tauhan, hihiwalay na tayo, bubuo tayo ng sarili nating grupo. Kasabay nito, kailangan nating tipunin ang lahat ng ebidensya ng krimen ng matandang yan. Darating ang araw na maniningil tayo. Makalipas ang ilang sandali, sa ospital, inanunsyo ng doktor ang resulta, 79% compatible si Miguel sa donor. Isasagawa ang bone marrow transplant sa loob ng ilang linggo. Para matiyak ang kaligtasan ng mag-ina bago ang mahalagang operasyon, nagpasya si Joaquin na patirahin sila sa kanyang ligtas na bahay. Ngunit, bago sila makaalis ng ospital, isang nurse ang lumapit kay Elena, "Ma'am, may naghahanap po sa inyo." Binuksan ni Elena ang pinto ng waiting room at natigilan nang makita si Detective Reyes na nakatayo roon, seryoso ang mukha. "Elena," sabi nito, "kailangan nating mag-usap." Narinig ni Elena ang sinabi ni Detective Reyes, ngunit malamig niyang itinanggi ito. "Wala akong nakita, at hindi na ako pupunta sa istasyon para magbigay ng anumang salaysay." Nagalit si Detective Reyes dahil pakiramdam niya'y pinaglalaroan siya ni Elena. "Elena, binigyan na kita ng pagkakataon," mariin niyang sabi, matalim ang tingin. "Kung magmamatigas ka pa rin, huwag mo akong sisisihin kung hindi kita pagbibigyan." Pagkaalis ni Elena, agad tumawag si Reyes sa kanyang mga tauhan, "Hawakan ninyo siya." Kaso, ilegal na imigrasyon. Pauwi, nakiusap si Elena kay Joaquin na huminto saglit para makakuha siya ng ilang gamit para kay Miguel sa dati nilang apartment. Ngunit pagdating niya sa pinto, 2 pulis ang humarang sa kanya. "Arestado ka sa salang ilegal na imigrasyon." Nakita ni Miguel, na naghihintay sa kotse, ang pagpusos sa ina at agad nagsisigaw kay Joaquin. Sumugod si Joaquin, sinubukang pumagitna, ngunit wala siyang magawa laban sa mga pulis na tumutupad lang sa tungkulin. Nasabi na lamang niya kay Elena, "Huwag kang mag-alala, Elena. Gagawa ako ng paraan para mailigtas ka." Sa detention center, nagulat si Elena nang malaman na si Detective Reyes pala ang nagpautos ng kanyang pag-aresto. Hinarap niya ito, nag-aalab ang galit sa mga mata. "Bakit ninyo ito ginawa sa akin? Iyan ang kabayaran sa paglaban mo sa akin," malamig na tugon ni Reyes. "Nakikiusap po ako," umiiyak na sabi ni Elena, "malubha ang sakit ng anak ko, ooperahan siya sa loob ng 2 linggo. Pakawalan ninyo po ako. Pagkatapos ng operasyon ng anak ko, pangako, kusa akong pupunta rito para magbigay ng testimonya." Hindi maaari, pinutol ni Reyes ang kanyang pag-asa.
Ang mga ilegal na imigrante na tulad mo ay ipapadeport bukas ng umaga. Kung hindi ka makikipagtulungan, isasama ka sa kanila. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Iniwan si Ellen ang lugmok sa kawalan ng pag-asa. Samantala, tinawagan na ni Joaquin ang pamangking babae ni Don Rafael, isang magaling na abogadong dalubhasa sa mga kaso ng imigrasyon at refugee, para humingi ng tulong para kay Elena. Kinabukasan, si Elena at ang iba pang mga ilegal na imigrante ay isinakay sa sasakyan para sa deportasyon. Nabalitaan ito ni Don Rafael, nakahinga siya ng maluwag, sa wakas ay naalis na ang tinik sa kanyang lalamunan. Habang nakatingin sa malamig na posa sa kanyang kamay, desperadong nakiusap si Elena sa pulis, parang awa ninyo na, hindi ko pwedeng iwan ang anak ko. Pakawalan ninyo ako. Pagbalik ko, pangako, magiging testigo ako. Sakto namang paandar na ang sasakyang pang-deport nang biglang hamarang ang kotse ni Joaquin sa unahan nito. Napaluha si Elena sa tuwa nang makita siya. Agad bumaba ang mga pulis, inutusan si Joaquin na tumabi. Nang hindi gumalaw si Joaquin, bumunot sila ng baril bilang babala. Kasagsagan ng tensyon nang dumating ang sasakyan ni Detective Reyes. Ibaba ang mga baril, utos ni Reyes, saka umakyat sa sasakyan ng mga ID-port. Tanggalin ang posas niya. Binalingan niya si Joaquin nang makalaya si Elena. Ang lakas ng loob mo, ha? Lumaban sa pulis. Hindi ka ba natatakot mabaril? Bumaba ng sasakyan si Elena at tumakbo para yakapin si Joaquin, isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Sa matipunong bisig na iyon, malinaw niyang naramdaman ang pagtingin na inilalaan sa kanya ng mapanganib na lalaking ito. Detective, tanong ni Joaquin, medyo kumalma na ang boses, maaari ko bang may hatid muna si Elena para makita ang anak niya? Pumayag si Reyes. Sumakay silang tatlo sa kotse. Paghatid kay Elena sa safe house, tiniyak ni Joaquin, huwag kang mag-alala. Magbabantay ang mga tauhan ko sa labas 24/7. Bukas ng umaga, sasanduan ko kayo ni Miguel papunta sa bahay ko. Sa wakas, muling nakapiling ni Elena si Miguel ng ligtas, kahit pansamantala lamang. Para makaganti sa taong muntik nang pumatay sa kanya at kalaban din ni Don Rafael, kinagabihan, pinuntahan ni Joaquin kasama ang mga tauhan ang restaurant kung saan kumakain ang kalaban. Matapos madaling mapatamba ang mga bodyguard, hinarap ni Joaquin ang kaaway. Hayaan mo akong mabuhay, hindi ka rin sigurado sa kaligtasan mo, babala ng kalaban. Matapos mag-isip, nagpasya si Joaquin na huwag itong patayin, sa isang kondisyon, mula ngayon, dapat kang pumanig sa akin. Kinabukasan, sinundo ni Joaquin sina Elena at Miguel papunta sa kanyang mansyon. Maingat niyang inihanda ang isang silid para kay Miguel, pinalamutian katulad ng dati nitong kwarto. Labis ang pasasalamat nina Elena at Miguel. Gaano kami katagal dito? Maingat na tanong ni Elena, umaasang maayos na ni Joaquin ang lahat kay Don Rafael. Huwag kang mag-alala, pagpapakalma ni Joaquin, nakaayos na ang lahat. Pinayuhan niya si Elena na huwag basta-bastang lalabas, at kung kailangan, sasamahan siya ng kanyang mga tauhan. Bago umalis, muli niyang pinaalalahanan, huwag na huwag kang magsasabi kahit ano kay Reyes tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Pagkaalis ni Joaquin, nagpunta si Elena sa kusina, nagluto ng mga pagkaing Pilipino na natutunan niya, habang hindi maalis sa isip si Joaquin. Nag-ayos pa siya ng sarili, naghintay sa pag-uwi nito para sa hapunan. Ngunit tumawag si Joaquin, pagod ang boses, Elena, may biglaan akong lakad, hindi ako makakauwi para sa hapunan. Saka siya nagdagdag, nanunubok ang tono, sinabi sa akin ni Reyes na may isa pa siyang testigo. Kailangan kong mag-ingat, hindi pwedeng lumabas ito. Nanikip ang dibdib ni Elena. Anong gagawin mo? Nag-aalalang tanong niya. Gagawin ko ang kailangang gawin, maikling sagot ni Joaquin bago ibaba ang telepono. Agad na tinawagan ni Elena si Detective Reyes. Puno ng galit ang boses, bakit ninyo sinabi kay Joaquin na may isa pa kayong testigo? Isa pang testigo, nagtatakang tanong ni Reyes. Wala akong sinasabing ganyan. Natigilan si Elena. Napagtanto niyang nagsinungaling si Joaquin para subukan siya. Kasabay nito,
Sa ibang lugar, pinapanood ni Joaquin ang video mula sa hidden camera na nagre-record ng tawag ni Elena kay Reyes. Elena, may masama akong balita, pagpapatuloy ni Reyes sa telepono. Malapit ng opisyal na maproseso ang deportation order mo. Ang tanging paraan ngayon ay magkaroon ka ng legal na residency dito sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Nag-alok siya, tutulungan kita, sa kondisyong magiging testigo ka. Walang ibang pagpipilian si Elena. Sige, pumapayag ako. Mabuti, sabi ni Reyes. Kung ganoon, kailangan mong umalis agad sa bahay ni Joaquin. Aarestuhin na namin siya. Hindi, sigaw ni Elena. Hindi ko hahayaang arestuhin ninyo siya. Hindi siya ang pumatay. Nabigla si Reyes. Kung ganoon, sino ang tunay na salarin? Hindi masabi ni Elena. Wasak na wasak siya. Tulungan ninyo muna akong magkaroon ng legal na papeles, detective. Pagkatapos, magiging testigo ako. Bamantong hininga si Reyes, napilitang sumang-ayon sa kompromiso. Pagkababa ng telepono, dali-daling nag-empake si Elena, balak na umalis kasama si Miguel. Ngunit bago pa sila makalabas ng pinto, bumalik si Joaquin. Walang matatakasan, bumalik si Elena sa silid. Ilang sandali pa, pumasok si Joaquin, malamig ang mga mata, nag-aakusa ang tinig, bakit ka nagsinungaling sa akin? Ano ang pinag-usapan ninyo ng pulis na yon? Tinitigan ni Joaquin si Elena, bakas sa kanyang mga mata ang pagkadismaya at sakit. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Ano ang pinag-usapan ninyo ng pulis na yon? Patawad, bulong ni Elena, pero wala akong ibang pagpipilian. Tinakat ako ni Detective Reyes na ipapadeport agad kung hindi ako magiging testigo. Muli niyang sinubukang kumbinsihin si Joaquin. Sasabihin kong ang anak ni Don Rafael ang salarin, pero hinding-hindi ko babanggitin na nandoon ka rin noong gabing iyon. Joaquin, parang awa mo na, maniwala ka sa akin. Piliin mong manatili sa tabi namin. Ngunit wasak na ang tiwala ni Joaquin. Hindi ko kaya, malamig niyang sabi. Umalis na kayo. Lumayas kayo sa bahay ko. Kinabukasan, pinuntahan ni Isabela, ang asawa ni Don Rafael, si Elena sa safe house. May alok siya, manahimik, huwag tumstigo laban sa kanyang anak, at bilang kapalit, gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para masigurong ligtas sila at magkaroon ng legal na papeles si Elena sa Pilipinas. Kung papayag ka, pumunta ka sa bahay namin bukas ng umaga, sabi ni Isabela. Ang boses ay may otoridad ngunit may halong pakiusap ng isang ina. Sa takot na ipapatay ni Don Rafael si Elena kapag tumanggi ito kay Isabela at nagdesisyong tumstigo pa rin, lihim na nakipagkita si Joaquin sa kanya. Inabutan niya si Elena ng 2 pekeng pasaporte at isang makapal na sobre ng pera. Kunin mo ito at umalis ka na, Elena. Pumunta ka sa kahit saang ligtas. Huwag ka nang lilinggan pa. Umiling si Elena. Isinauli ang mga pasaporte at pera. Hindi ko kaya, Joaquin. Nahanap na nila ang bone marrow donor para kay Miguel. Hindi ko pwedeng sayangin ang nag-iisang pagkakataon niyang mabuhay. Tinitigan siya ng malalim ni Joaquin, nauunawa ang walang makakapagpabago sa desisyon ng isang ina. Iginagalang niya ang kanyang pinili. Bago tumalikod, bigla siyang niyakap ni Elena. Salamat, sa lahat, bulong niya. Sa sandaling iyon, pareho nilang naramdaman ang pagtingin sa isa't isa, ngunit walang nagsalita, tanging katahimikan at lungkot. Nang pamamaalam, pagkatapos, pinuntahan ni Elena si Detective Reyes, umaasang matatanggap ang legal na papeles gaya ng napag-usapan. Ngunit malamig siyang sinabihan ni Reyes, hindi na aprobahan ang aplikasyon mo. Natuklasan ng gobyerno na ilegal ang pagpasok mo sa bansa at mayroon kang criminal record sa iyong sariling bansa. Sinadyang itago ni Reyes ang impormasyong ito noon. Natigilan si Elena, saka galit na umalis. Pag-uwi, tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Elena. Nakita ni Miguel na maghapong umiiyak ang ina, labis siyang nag-alala. Nang makatulog ang ina, kinuha niya ang telepono at tinawagan si Joaquin. Tito Joaquin, umiiyak po si Mama buong araw. Pwede po ba kayong pumunta para patahanan siya? Puno ng pag-asa ang boses ng bata. Kumirat ang puso ni Joaquin, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpakita sa mga oras na iyon. Pasensya na, Miguel. Hindi pwedeng pumunta si Tito,
malungkot niyang tanggi. Tanghali, inimbitahan ni Joaquin si Don Rafael sa kanyang mansyon para mananghalian. Punong-puno ng tensyon ang paligid. Alam ni Don Rafael na kumampi na si Joaquin sa kalaban, ang taong pinaligtas ni Joaquin, kaya sinubukan niyang hikayatin itong bumalik sa kanya, para masigurong tuloy ang kanilang ilegal na bentahan ng armas. Masayang pumayag si Joaquin, nagkunwaring babalik na, ngunit bahagi lamang ito ng kanyang plano para pabagsakin ang matandang Don. Si Elena, matapos ang mahabang pag-iisip, ay tumawag kay Isabela. Ikinwento niya ang mabigat na krimeng nagawa niya sa sariling bansa kaya siya tumakas, ipinahayag ang takot na madiport, at pumayag na pupunta sa mansyon kinabukasan. Kinabukasan, pumunta si Elena sa bahay ni Don Rafael gaya ng napag-usapan. Hindi niya alam na naroon din si Joaquin, umaarte, bilang tapat na tauhang nagbabalik loob. Nang ihatid ni Isabela si Elena sa sala, natigilan silang tatlo. Galit na kinwestiyon ni Don Rafael ang asawa, bakit mo dinala ang perwisyong yan dito? Binalaan niya itong huwag makialam. Ngunit matigas si Isabela, kailangan kong iligtas ang anak natin sa paraang alam ko. Pinilit niyang mangako si Don Rafael sa harap ni Elena na hindi nito sasaktan ang mag-ina. Napilitang pumayag si Don Rafael, saka pinalabas sina Joaquin at Elena para makausap ang asawa ng sarilinan. Sa labas, kinwestiyon ni Joaquin si Elena, bakit ka pumunta rito? Pinilit ka ba niya? Hindi, sagot ni Elena, kusa akong pumunta. Nangako siyang tutulungan akong magkaroon ng legal na papeles kung hindi ako magiging testigo. Tumingin siya kay Joaquin, nagmamakaawa ang mga mata. Sana respetuhin mo ang desisyon ko. Umiling si Joaquin. Napaka-inosente mo, Elena. Hinding-hindi ka paliligtasin ng matandang yun dahil lang sa pangako ng asawa niya. Tinitigan niya ito ng diretso, gumawa ng isang mapangahas at di inaasahang alok. Ang tanging paraan para maging ligtas ka at magkaroon ng legal na papeles agad, ay pakasalan mo ako. Natulala si Elena, saka napatawa ng mapait. Nagbibiro ka ba? Kalokohan. Sakto namang umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis sa labas. Pinangunahan ni Detective Reyes ang isang grupo ng pulis na pumasok sa mansyon. Nagkagulo ang buong pamilya ni Don Rafael. Ang pakay ng mga pulis, arestuhin ang anak ng Don. Narinig ni Joaquin ang ingay, agad niyang naintindihan ang sitwasyon. Nakita niyang pinupusasan at dinadala ang anak ni Don Rafael. Alam niyang mapapahamak si Elena kapag naiwan, kaya agad niyang hinayla ang kamay nito. Dumaan ka sa likod, bilis. Kailangan kong sumama sa kanya sa istasyon, kung hindi, maghay-hinala sila. Tumakbo si Elena palabas sa likod, ngunit hinarang siya ni Balbas. Sinunggaban niya si Elena at agad tinawagan si Don Rafael, na paakay na ng kotse ng pulis. Sumenya si Don Rafael kay Balbas na, maghintay ng utos. Nang mapansin ni Joaquin ang kainahinalang kilos ni Don Rafael, nahulaan niyang nahuli si Elena. Sinubukan niyang tawagan ito ngunit hindi makontak. Sa istasyon ng pulis, hindi rin makontak ni Reyes si Elena. Ipinag-utos niya ang pag-aresto sa anak ni Don Rafael dahil sa suspetsa ng pagpatay, at ngayon, kailangang-kailangan niya si Elena bilang pangunahing testigo. Habang gulong-gulo, nakita ni Reyes si Joaquin na kasama si Don Rafael. Hinayla niya si Joaquin sa isang sulok. Saan mo itinago si Elena? Malamang hawak siya ng mga tauhan ni Don Rafael sa bahay nila, mabilis na sabi ni Joaquin. Detective, pakawalan ninyo muna pansamantala ang anak niya. Kapag nasampahan siya ng murder ngayon, siguradong papatayin si Elena. Hindi maaari, tanggi ni Reyes. Kapag pinakawalan, itatakas agad siya ng pamilya niya palabas ng bansa. Dinala ang anak ni Don Rafael sa interrogation room. Agad na nagmaneho pabalik si Joaquin sa mansyon para iligtas si Elena. Sumugod siya sa basement, kung saan niya hinalang dinala si Elena, at natagpuan ang isang kakilakilabot na tanawin, si Elena, nakaupong tulala sa sahig, at si Balbas, nakahandusay at walang galaw, duguan. Sa interrogation room, iniharap ng mga pulis ang ebidensya. Laban sa anak ni Don Rafael, tagmang data sa telepono, kainahinalang pagdalo sa libing ng biktima, isang pulis na pinatay dati na may kaugnayan sa kanya, at mga fingerprints sa murder weapon.
Sinuri ni Joaquin si Balbas, nagulat nang malamang humihinga pa ito. Agad siyang tumawag ng ambulansya sa kainalalayan si Elena, na takot, paalis doon. Hindi pa rin nagsasalita ang anak ni Don Rafael. Walang nagawa si Reyes kundi umalis. Isang naghihintay sa labas ang mag-asawang Don Rafael. Isang tauhan ang lumapit para ibalita na malubha ang lagay ni Balbas at nakatakas si Elena. Mahigpit na ipinag-utos ni Don Rafael na ilihim ito. Maya-maya, dumating ang pamangking abogado, kapatid ni Balbas, para ibalita na opisyal nang inaresto ang pinsan niya sa kasong murder. Nanlulumong nangako ang ina na gagawin ang lahat para mapalaya ang anak. Nang banggitin ng pamangkin na baril lang ang ebidensya at walang direktang testigo, naghinala si Don Rafael, si Joaquin ang naglagay ng baril, ebidensya, para sa mga pulis, dahil ang grupo ni Joaquin ang inutusang magtapon nito noon. Mabilis na naganap ang paunang pagdinig. Nagpasya ang hukom na manatili sa kulungan ang anak ni Don Rafael habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pagkatapos ng pagdinig, nangako ang pamangking abogado na gagawin ang lahat para mapalaya ang pinsan. Inanunsyo ni Don Rafael na pupunta sila sa ospital para bisitahin si Balbas. Nagulat ang lahat, lalo na ang pamangkin, nang malaman na ang nasugatan ay ang sarili niyang kapatid. Samantala, dinadala ni Joaquin sina Elena at Miguel sa isang malayong taguan. Sa kotse, nagbibiroan ang dalawa niyang tauhan tungkol sa nalalapit nilang katapusan, dahil sinunod nila ang utos ni Joaquin na ibigay ang baril bilang ebidensya. Inihatid ni Joaquin sina Elena at Miguel sa bahay muna, saka kinausap ng sarilinan ang mga tauhan. Handa na ang mga visa at papeles para makaalis sila ng bansa. Ipinagbili ni Joaquin na huwag sabihin kay Elena na siya ang nagbigay ng ebidensya, at nagsinungaling na pupunta siya kay Don Rafael ngayong gabi para umamin, para mapanatili ang pagkukunwari. Naubusan ng baterya ang telepono ni Joaquin. Habang hindi siya nakatingin, kinuha ni Elena ang telepono niya at tinawagan si Isabela. Sa ospital, inanunsyo ng doktor na ligtas na si Balbas. Natanggap ni Isabela ang tawag ni Elena. Niloko ninyo ako, sigaw ni Elena sa telepono. Ikinukwento ang pag-atake ni Balbas at ang pagtatanggol niya sa sarili. Wala akong alam dyan, Elena, natatarantang paliwanag ni Isabela. Sakto namang bumalik si Joaquin at natuklasang ginagamit ni Elena ang telepono niya para kausapin si Isabela. Inagaw niya ang telepono, puno ng galit ang boses, Elena. Ano na naman tong ginagawa mo? Bakit ka kumikilos ng patalikod sa akin? Nagpaliwanag si Elena ng pilit, nag-alala lang ako, sa kalagayan ni Balbas kaya tumawag ako para kumustahin. Nakita ni Miguel na nagtatalo ang kanyang mga magulang, kaya tumakbo siya at yamakap sa binti ni Joaquin. Ayaw ni Joaquin na matakot ang bata, kaya sumenyas siya sa dalawang tauhan na ilabas si Miguel para maglaro, habang sila ni Elena ay nag-usap sa ibang silid. Doon, hindi na nagtago si Joaquin. Ibinigay ko ang ebidensya sa mga pulis, pag-amin niya. Natigilan si Elena, bamaha ang pag-aalala. Joaquin, masyadong mapanganib yan. Ayokong dahil sa akin. Samantala, sinabi na rin ni Don Rafael kay Isabela na si Joaquin ang traidor na nagpahamak sa kanilang anak. Nabigla si Isabela, ngunit nanaig ang pagiging ina. Huwag mong gagalawin si Joaquin, bilin niya sa asawa. Hayaan mong kumbinsihin ko si Elena na baguhin ang testimonya niya. Iyon lang ang paraan para mailigtas ang anak natin. Kinaumagahan, habang tulog pa si Elena, tahimik na umalis si Joaquin, nagpaalam sa mga tapat niyang tauhan para harapin si Don Rafael. Sa mansyon, pinalabas ni Don Rafael ang lahat ng tauhan. Naklaya na ang anak ko, sabi ng matanda, walang emosyon. Hindi tugma ang resulta ng ballistic test. Nagtaka si Joaquin, sigurado siyang tamang baril ang ibinigay niya. Patawad sa pagdududa ko sa iyo, Joaquin, pagpapatuloy ni Don Rafael, nagkukunwaring nagsisisi. Bumalik ka na sa pagtatrabaho sa akin. Bago umalis si Joaquin, tinawag siya ni Isabela. Salamat at hindi mo kami pinagtaksilan, Joaquin, sabi niya, tapat ang mga mata. Tutulungan ko si Elena. Pauwi. Hinarang ng sasakyan ni Detective Reyes si Joaquin. Bakit peking ebidensya ang ibinigay mo? Tanong ni Reyes. Hindi ko rin alam, sagot ni Joaquin,
Naghinala akong may nagpalit ng resulta ng eksaminasyon. Pagkaalis ni Joaquin, agad iniutos ni Reyes sa kanyang tauhan na ipa-eksamin muli ang baril. Pagdating ni Joaquin sa taguan, tumakbo si Elena para yakapin siya, puno ng ginhawa. Paano ka nakabalik? Ligtas ka na ba? Ikinwento ni Joaquin ang paglaya ng anak ni Don Rafael. Pupunta tayo ngayon sa bahay nila. Aayusin ni Isabela ang papeles mo. Sa hapagkainan sa bahay ni Don Rafael, iminungkahi ni Isabela na humanap ng taong pakakasalan ni Elena para magkaroon ito ng legal na citizenship. Sa totoo lang po, nag-aalangang sabi ni Elena, na pag-usapan na rin po namin ni Joaquin ito. Ang pamangking abogado, nagalit pa rin kay Elena dahil sa nangyari sa kapatid, Balbas, ay agad sumingit, kung ganoon, bakit hindi na lang si Elena ang pakasalan ng pinsan ko, anak ni Don Rafael? Para hindi na siya makapagtestigo laban sa kanya. Agad itong tinutulan ni Don Rafael. Naging tensyonado ang paligid. Nagpaalam si Elena na lalabas muna, ngunit hindi nakalimutang titigan ang pamangkin. Sinaktan ko ang kapatid mo para ipagtanggol ang sarili ko. Huwag kang makialam sa buhay ko. Pagkaalis ni Joaquin at Elena, pinagalitan ni Isabela ang pamangkin, nagbabala na walang gagalaw kay Elena. Dinala ni Joaquin si Elena sa tabing dagat para magpahangin. Doon, unang beses na nagbukas ng kalooban si Elena, ikinwento ang mahirap na nakaraan, ang pag-iwan sa kanya ng dating kasintahan habang buntis kay Miguel. Naantig si Joaquin sa kanyang kwento. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Elena, pakasalan mo ako. Totoo, gusto kong bigyan kayo ni Miguel ng isang tahanan. Natigilan si Elena, saka dahan-daang tumango. Nagpasya silang magpakasal kinabukasan sa isang simpleng seremonya. Pagkatapos ng usapang iyon, naramdaman ni Elena na kailangan niyang gawin ang tama. Tumawag siya kay Detective Reyes, ikinwento ang buong katotohanan noong gabing iyon, nagkaroon ng alitan ng anak ni Don Rafael at isa pang pulis, kasamahan ni Reyes. Sa gitna ng santukan, hindi sinasadyang nabaril ng anak ni Don Rafael ang pulis. Pagkatapos noon, dumating ang grupo ni Joaquin, kinuha ang baril, at inutusan siyang linisin ang lugar. Ibinigay pa ni Elena kay Reyes ang maliit na papel na iniwan ng namatay na pulis sa pinangyarihan. Nang makita ang sulat, naintindihan ni Reyes na ito'y isang mensahe mula sa kasamahan. Ilang putok ang ginawa ng anak ni Don Rafael, mabilis niyang tanong. 2 sunod na putok, sigurado si Elena. Agad umalis si Reyes, iniutos sa tauhan na bumalik sa crime scene. 2 putok ang ginawa ng sospek, pero iisa lang ang bala sa katawan ng biktima. Ang isang bala ay dapat nandito lang sa paligid. Hindi nagtagal, nahanap nila ang pangalawang bala, bumaon sa puno. Natulala si Reyes, hindi sa baril ng anak ni Don Rafael namatay ang biktima. May pangatlong tao na nagpaputok ng nakamamatay na bala. Sinadya niyang palabasin na ang anak ni Don Rafael ang may sala. Kasabay nito, ipinatawag ni Don Rafael si Joaquin. May bago siyang utos, patayin mo si Detective Reyes. Para wala nang mag-imbestiga sa kaso ng anak ko. Nabigla si Joaquin, saka mariing tumanggi at umalis. Kinabukasan, sinundo ni Joaquin si Elena papunta sa bahay ni Don Rafael para sa kanilang kasal. Hinayla ni Don Rafael si Joaquin sa isang tabi, muling ginamit ang utang na loob para kumbinsihin itong patayin si Reyes, nangangakong bibigyan siya ng kalayaan pagkatapos. Tumingin si Joaquin kay Isabela, na naghahanda para sa seremonya, saka napilitang tumango. Habang kinukunan ng litrato, napansin ni Elena ang pagbabago sa kilos ni Joaquin matapos kausapin si Don Rafael. May pinagawa na naman ba siya sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Tungkol lang sa trabaho, iwas ni Joaquin. Sakto namang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na maskara, armado, ang biglang sumulpot at nagpaulan ng bala sa mansyon. Sumigaw si Don Rafael sa pamangkin na dalhin si Elena sa safe room, habang sila ni Joaquin ang lalaban. Pagkatapos ng matinding barilan, umatras ang mga nakamaskara. Gamit ang testimonya ni Elena at ang pangalawang bala, natukoy ni Reyes ang lokasyon ng pangatlong bumaril. Naintindihan niyang aksidente lang ang pagkakabaril ng anak ni Don Rafael, at sinamantala ng tunay na salarin ang sitwasyon para patayin ang kasamahan niya.
Habang nag-iisip si Reyes, biglang naging aligaga ang kasama niyang tauhan, nagmamadaling nagsuot ng guwantes. Hindi ito napansin ni Reyes dahil tutok siya sa kaso. Iniutos niya sa tauhan na imbestigahan ang motibo ng pagpatay, habang pansamantalang ililihim ang pagiging inosente ng anak ni Don Rafael. Pagsapit ng gabi, sinundan ni Joaquin si Reyes, handa nang isagawa ang utos ni Don Rafael. Ngunit sa huli, hindi niya nagawang kalabitin ang gatilyo. Nagmaneho siya papunta sa tapat ng bahay ni Elena, sapat nang makita ang liwanag mula sa bintana para gamaan ang kanyang pakiramdam. Nagkataong nakita ni Elena ang sasakyan ni Joaquin kaya lumabas siya. Nang makita ang itsura ni Joaquin, nahulaan niyang may masamang ipinagawa si Don Rafael. May pinatay ka ba? Nanginginig ang boses ni Elena, saka napaiyak at niyakap siya. Hindi ko kayang mawala ka, Joaquin. Wala akong ginawa, niyakap siya ni Joaquin pabalik, pinapakalma. Kung LMA ka lang. Hinalikan niya ito ng marahan sa pisngi. Nahiya si Elena at mabilis na pumasok sa bahay. Dahil sa gulo sa kasalan, hindi pa rin sila opisyal na kasal. Kinabukasan, nagpatawag si Joaquin ng notaryo sa bahay para tapusin ang papeles. Sa harap ni Miguel at ng dalawang tapat na tauhan, opisyal nang naging mag-asawa sina Joaquin at Elena. Masayang nagpakuha ng litrato ang lahat. Pagkaalis ni Joaquin papuntang trabaho, nagpaalam si Elena na may pupuntahan lang, ipinakiusap sa isang kaibigang kapitbahay na bantayan si Miguel. Pinuntahan niya si Isabela, ipinaalam na kasal na sila ni Joaquin, saka diretsahang sinabi ang hinala, inutusan ni Don Rafael si Joaquin na pumatay. Naghihinala akong si Detective Reyes ang target. Narinig ng pamangking abogado ang usapan mula sa itaas, agad niyang tinawagan si Reyes, balak kang patayin ni Joaquin. Pag-uwi ni Elena, hinarap ni Isabela ang asawa, hinihiling na itigil ang balak na pagpatay kay Reyes. Kasabay nito, si Reyes, na nakuha ang impormasyon mula sa pamangkin, ay galit na nagmaneho papunta sa bahay ni Joaquin para makipag-ayos. Nagpang-abot ang dalawang lalaki. Sa gitna ng gulo, pumutok ang baril ni Joaquin, tinamaan si Reyes sa dibdib. Swerteng nakasuot ng bulletproof vest si Reyes kaya hindi siya nasaktan ng malubha. Pagkaalis ni Reyes na galit, nakatanggap ng text si Joaquin mula kay Don Rafael, kanselahin ang utos. Nagalit si Joaquin, ginulo ng matandang ito ang buhay niya. Agad namang tumawag si Reyes sa kanyang mga tauhan, iniutos na imbestigahan ng husto ang background at mga kilos ni Joaquin. Maya-maya, bumalik si Elena sa bahay ni Joaquin. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, akala ni Joaquin ay bumalik si Reyes kaya agad bumunot ng baril. Nang makitang si Elena pala, nakahinga siya ng maluwag. Nakita ni Elena ang punit sa damit ni Joaquin, kung saan tumama ang bala. Nag-aalalang nagtanong, anong nangyari sa inyo ni Detective Reyes? Mukhang hindi rin siya okay pag-alis niya kanina. Nagpunta lang siya rito para magtanong ng ilang bagay, pagsisinungaling ni Joaquin. Umuwi ka na. Ayokong makita mo akong ganito. Ngunit bago umalis, napansin ni Elena ang isang maliit na kumikinang na bagay sa ilalim ng mesa ang bala mula sa baril ni Joaquin. Kayo, nagbarilan ba kayo? Nauutal niyang tanong. Mabilis na pinulot ni Joaquin ang bala, itinago sa bulsa, naging malamig ang anyo. Wala akong responsibilidad na i-report sa iyo ang lahat ng bagay, mariin niyang sabi. Nasaktan at nagalit, tumalikod si Elena at umalis. Pagkatapos noon, dumiretso si Joaquin sa mansyon ni Don Rafael, kinwestiyon ang matanda kung bakit kinansela ang utos na patayin si Reyes. Nagbigay ng malabong dahilan si Don Rafael tungkol sa ibang plano na sisimulan kinabukasan. Hindi, mariing tanggi ni Joaquin. Nangako kang bibigyan mo ako ng kalayaan pagkatapos ng misyong ito. Tinitigan niya ang tusong matanda. Mula ngayon, hindi na ako susunod sa anumang utos mo. At umaasa akong irerespeto mo ang desisyon ko. Nakakagulat na ngumiti si Don Rafael at pumayag, marahil alam niyang hindi madaling makakawala si Joaquin sa kanya. Mapaklang nagpasalamat si Joaquin saka umalis. Samantala, dinala na ng tauhan ni Reyes ang makapal na criminal record ni Joaquin. Habang tinitingnan ang mahabang listahan ng mga kaso, nagngit-ngit si Reyes at nanumpang hindi palalampasin si Joaquin.
Dinala niya ang file kay Elena. Tingnan mo, para mas makilala mo ang mapapangasawa mo. Akmang bubuksan ito ni Elena nang biglang tumunog ang telepono. Tumatawag ang ospital para sa magandang balita, sa loob ng 2 araw, dalhin si Miguel para sa mga huling pagsusuri bago ang bone marrow transplant. Sa sobrang tuwa, tuluyang nakalimutan ni Elena ang file ni Joaquin. Kinabukasan, nagpakita si Joaquin sa pintuan ni Elena dala ang isang malaking bouquet ng rosas. Pasensya na sa inasal ko kagabi, malambing niyang sabi. Pagkatapos, dinala niya si Elena sa bago niyang bukas na marangyang restaurant. Espesyal para sa araw na iyon, naghanda siya ng banda na tumutugtog ng mga romantikong awiting Pilipino. Sa gitna ng kaaya-ayang kapaligiran, hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Elena, ipinagtapat ang tunay na nararamdaman, ayokong maging sa papel lang ang kasal na ito, Elena. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nalaman kong, mahal na kita. Labis na naantig si Elena, ngunit dahil sa takot at mga sugat ng nakaraan, hindi pa siya handang tumanggap. Nagpasalamat siya kay Joaquin saka nagmamadaling umalis. Pag-uwi sa bahay, naalala ni Elena ang file. Binuksan niya ito at nabasa, at natigilan. Ang mga krimen, ang mga ilegal na gawain ni Joaquin sa nakaraan ay ikinagulat niya ng husto. Nang gabi ring iyon, ibinigay ni Elena ang file kay Joaquin. Alam niyang, regalo, ito ni Reyes, nangamba siyang kamumuhian siya ni Elena. Ngunit umiling lang si Elena. Hindi mahalaga sa akin ang mga ito, mahina niyang sabi, ipinatong ang kamay sa kamay ni Joaquin. Lahat tayo may nakaraan, Joaquin. Harapin mo ito ng buong tapang at magsimula kang muli. Hindi makapaniwala si Joaquin, na puno ng saya ang puso niya. Pinaalalahanan siya ni Elena tungkol sa appointment sa ospital kinabukasan, saka bumaba ng kotse. At umuwi. Kinabukasan, si Detective Reyes at ang kanyang tauhan, ang tunay na salarin, ay nagpunta sa hepe ng pulisya para mag-withdraw sa kaso ng pinatay na kasamahan. Agad namang pumayag ang hepe, na nabayaran na ni Don Rafael. Pero, sabi ni Reyes, hindi ang anak ni Don Rafael ang salarin. May pangatlong tao. Ang bala sa katawan ng biktima at ang balang nahanap sa eksena ay magkatugma. Ibinigay niya ang note na iniwan ng biktima sa hepe. Ito ang huling clue. Ang tauhang katabi ni Reyes ay lalong nabalisa. Inutusan siya ni Reyes na tulungan ang bagong team, ay report agad sa kanya ang anumang bagong impormasyon, saka umalis. Pagkaalis ni Reyes, napaupo ang tauhan sa hagdan, sinasabunutan ang sarili. Bumalik ang alaala ng gabing iyon, inutusan siyang patayin ang kasamahan, sinadya niyang papuntahin ito sa isang abandonadong bodega. Ngunit hindi niya inaasahang sinundan ito ng anak ni Don Rafael. Nagtalo ang dalawa, bumunot ng baril ang anak ni Don Rafael para takutin ang kasamahan. Sinamantala niya ang pagkakataon, 2 beses nagpaputok, agad na napatay ang kasamahan, habang tulala pa ang anak ni Don Rafael. At si Elena, nagkataong nasa malapit, ay nasaksihan ang lahat. Sa ospital, habang hinihintay ang resulta ng test ni Miguel, ikinwento ni Joaquin kay Elena ang mapait niyang nakaraan. Lumaki siya sa isang bahay ampunan sa Quezon City, laging binubugbog ng mga mas matandang bata. Ang mga peklat sa katawan niya ang ebidensya. Gumawa pa sila ng kanta para tuyain siyang ulila, pinahirapan siya sa pisikal at emosyonal. Sa huli, hindi na niya natiis, binugbog niya ng husto ang leader nila para balaan ang iba. Tahimik na nakinig si Elena, puno ng awa ang puso. Sakto namang dumating si Detective Reyes, kasama ang isa pang lalaki ang mismong leader ng mga nambubuli sa kanya sa ampunan noon. Natigilan si Joaquin. Joaquin, tagal nating hindi nagkita, ulila, pang-aasar ng lalaki. Agad hinailan ni Elena si Joaquin palayo, ngunit naabot na ng pang-aasar ang sukdulan ni Joaquin. Tinabig niya si Elena, sumugod at sinakal ang lalaki. Sinubukang awatin sila ni Reyes at Elena. Sinamantala ng lalaki ang gulo, inagaw ang baril mula sa holster ng pulis na malapit at ipinutok kay Joaquin. Nakaiwas si Joaquin, ngunit ang ligaw na bala ay tumama kay Miguel, nakalalabas lang mula sa testing room. Miguel. Palm unit sa hangin ang sigaw ni Elena. Tumakbo siya para yakapin ang bumagsak na anak. Tumakbo rin si Joaquin,
ngunit malakas siyang itinulak ni Elena. Lumayo ka sa amin, sigaw niya. Puno ng galit at kawalan ng pag-asa ang mga mata. Mabilis na isinugod si Miguel sa emergency room. Tulalang lumabas ng ospital si Joaquin, tumatagos sa puso niya ang mga sinabi ni Elena. Sumakay siya sa kotse, paalis na sana nang makita si Reyes na nakaharang sa dadaanan. Pinaharurot niya ang sasakyan, diretso kay Reyes, saka biglang pamreno sa mismong harapan nito. Panalo ka na, sigaw niya, saka mabilis na pinatakbo palayo ang kotse. Agad tumawag si Reyes sa mga tauhan, ibinigay ang plaka ni Joaquin, iniutos na harangin siya sa expressway. Ngunit dahil sa galing magmaneho, madaling nakalusot si Joaquin sa mga pulis. Maya-maya, lumabas ang doktor para kausapin si Elena, darating ang bone marrow donor pagkalipas ng 2 araw. Isasagawa na natin ang operasyon. Napaiyak si Elena sa saya at ginhawa, maliligtas ang anak niya. Nagmaneho si Joaquin papunta sa dating bahay ampunan, na ngayon ay abandonado na. Bumalik ang masasakit na alaala, pagod na pagod siya. Samantala, natunton ng tauhan, ang salarin, ang lokasyon ni Joaquin at ibinalita kay Reyes. Ay send mo sa akin ang lokasyon. Magpadala ka ng puwersa doon ngayon din, utos ni Reyes. Narinig ni Joaquin ang pagdating ng mga tao, alam niyang napaligiran na siya. Itinutok niya ang baril sa sariling sentido. Pumasok si Reyes, itinaas ang kamay. Joaquin, huwag mong gawin yan. Ayokong maglaban tayo ng ganito. Umiyak si Joaquin, ikinwento ang pakiramdam na nasasakal siya tuwing naaalala ang pagpapahirap sa kanya noon. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Naawa si Reyes. Sakto namang sumugod ang mga pulis at dinisarmahan si Joaquin. Ikukulong kita ng 1 araw, sabi ni Reyes, para protektahan ka sa sarili mo. Bago dalhin si Joaquin, nagtanong si Reyes, ang bahay na ito, anong kinalaman nito sa'yo? Hindi sumagot si Joaquin, tahimik na sumama sa mga pulis. Pagkalabas ni Miguel sa ospital, hindi malubha ang tama pero kailangan ng obserbasyon, agad nag-empake si Elena, nagpas siyang lumipat sa ibang lugar, palayo kay Joaquin. Sakto namang may kumatok, 2 opisyal mula sa Bureau of Immigration. Nandito kami para i-verify kung ang kasal ninyo ay hindi peke. Nang makita ang mga nakaempakeng gamit, nagtanong sila, saan kayo lilipat? Nagsinungaling si Elena, lilipat po kami sa bahay ng asawa ko sa Makati. Ngunit nang tingnan ang kwarto, wala silang nakitang gamit ni Joaquin. Maaari itong ituring na fraud, ma'am. Pwede kayong ma-deport, babala ng isang opisyal. Natakot si Elena, ipinaliwanag na totoong kasal sila, naglilipat lang talaga. Sinabi ng mga opisyal na iuulat nila ito sa nakatataas at babalitaan siya. Pagkaalis nila, agad tinawagan ni Elena ang pamangking abogado ni Don Rafael. Mabilis na nagbigay ng solusyon ang abogado, kailangan mong lumipat agad sa bahay ni Joaquin. Magpanggap kayong masayang mag-asawa. Kailangang handa si Joaquin na sagutin ang mga tanong nila. Tinawagan ng abogado si Joaquin. Umiiwas pa rin si Joaquin kay Elena dahil sa nangyari sa ospital, ngunit napilitan siyang pumayag na, susubukang gawin ang makakaya, saka nagdahilan ng trabaho para tapusin ang usapan. Mahinang ipinaliwanag ni Elena, nag-alala lang ako, kay Balbas, kaya tumawag ako para kumustahin. Nang makita ni Miguel ang tensyon sa pagitan ng kanyang mga magulang, tumakbo siya at yamakap sa binti ni Joaquin. Ayaw ni Joaquin na lalong matakot ang bata, kaya sumenyas siya sa mga tauhan na dalhin si Miguel sa ibang sulok para maglaro, habang sila ni Elena ay nagharap sa pribadong silid. Sa pagkakataong ito, hindi na nagkubli si Joaquin. Ibinigay ko ang ebidensya sa mga pulis, diretsahan niyang pag-amin. Natigilan si Elena. Takot at pag-aalala para kay Joaquin ang bumalat sa kanya. Joaquin, masyadong delikado yan. Ayokong mapahamak ka dahil sa akin. Samantala, sa mansyon, sinabi na ni Don Rafael ang katotohanan kay Isabela, si Joaquin ang traidor na naglagay sa kanilang anak sa kulungan. Nabigla si Isabela, ngunit nanaig ang pagiging ina. Huwag mo siyang gagalawin, pakiusap niya sa asawa. Hayaan mong kumbinsihin ko si Elena na baguhin ang testimonya. Iyon lang ang paraan para mailigtas ang anak natin. Kinaumagahan,
Habang mahimbing pa ang tulog ni na Elena at Miguel, tahimik na umalis si Joaquin sa safe house. Nagpaalam siya sa mga tapat niyang tauhan, saka nagmaneho papunta sa mansyon ni Don Rafael para harapin ang matandang Don. Pinalabas ni Don Rafael ang lahat. Naklaya na ang anak ko, anunsyo niya, walang emosyon. Hindi tugma ang resulta ng ballistic. Nagtaka si Joaquin, sigurado siyang tamang baril ang ibinigay niya. Patawad sa pagdududa ko sa'yo, Joaquin, pagkukunwari ni Don Rafael. Bumalik ka na, magtrabaho ka ulit para sa akin. Bago umalis si Joaquin, tinawag siya ni Isabela. Salamat at hindi mo kami tinaksilan, sabi niya, pilit na tapat ang tingin. Tutuperin ko ang pangako ko, tutulungan ko si Elena. Pauwi, hinarang ng kotse ni Detective Reyes si Joaquin. Bakit peking ebidensya ang binigay mo? Matigas na tanong ni Reyes. Hindi ko rin alam, sagot ni Joaquin, nagkunwaring nagtataka. Naghinala akong may nagpalit ng resulta. Pagkaalis ni Joaquin, agad iniutos ni Reyes sa tauhan, ipa-examine ulit ang baril na yan, mas masusi. Pagdating ni Joaquin sa taguan, tumakbo si Elena para yakapin siya, nakahinga ng maluwag. Paano ka nakabalik? Hindi ka niya sinaktan. Ikinwento ni Joaquin ang paglaya ng anak ni Don Rafael. Pupunta tayo sa bahay nila ngayon. Sabi ni Isabela, aayusin niya ang papeles mo. Sa pananghalian sa mansyon ni Don Rafael, nagmungkahi si Isabela, hahanap tayo ng Pilipinong malinis ang record, papakasalan si Elena para magkaroon siya ng legal na citizenship. Nag-atubili si Elena, sa totoo lang po, napag-usapan na rin namin ni Joaquin ito. Ang pamangking abogado, masama pa rin ang tingin kay Elena, ay agad sumabad, magaling. Kung ganoon, bakit hindi na lang si Elena ang pakasalan ng pinsan ko? Para maging legal ang papeles niya at siguradong hindi na siya makakapagtestigo laban sa kanya. Sumimangot si Don Rafael ngunit hindi agad tumutol. Naging alanganin ang lahat. Tumayo si Elena para magpaalam, ngunit bago umalis, tinitigan niya ang pamangkin, sinaktan ko ang kapatid mo para ipagtanggol ang sarili ko. Mas mabuting huwag kang makialam sa buhay ko. Pagkaalis ni Joaquin at Elena, pinagalitan ni Isabela ang pamangkin, mahigpit na nagbabala na walang sino mang gagalaw kay Elena. Dinala ni Joaquin si Elena sa Manila Bay para magpahangin. Sa ilalim ng papalubog na araw, unang beses na nagkwento si Elena tungkol sa kanyang mahirap na nakaraan, ang sakit nang iwan siya ng kasintahan habang dinadala si Miguel. Tahimik si Joaquin, naantig ng husto sa sakit at katatagan ni Elena. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Elena, pakasalan mo ako. Hindi kunwari, gusto kong bumuo ng totoong pamilya para sa iyo at kay Miguel. Tumingala si Elena sa kanya, may luha sa mga mata dahil sa gulat at pagkasabik. Dahan-dahan siyang tumango, nagpasya silang magdaos ng simpleng engagement ceremony kinabukasan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elena. Naramdaman niyang kailangan niyang gawin ang tama. Tinawagan niya si Detective Reyes, isinalaysay ang buong katotohanan ng gabing iyon, nagkaroon ng alitan ang anak ni Don Rafael at ang pulis, kasamahan ni Reyes. Sa gitna ng pagtatalo at santukan, hindi sinasadyang nabaril ng anak ni Don Rafael ang pulis. Sakto namang dumating ang grupo ni Joaquin. Mabilis nilang kinuha ang baril at inutusan siyang linisin ang pinangyarihan. Naalala rin ni Elena at ibinigay kay Reyes ang impormasyon tungkol sa maliit na papel na sadyang iniwan ng pulis bago ito mamatay. Naalala ni Reyes ang sulat na, tupang puti, tupang itim. Ilang putok ang ginawa ng anak ni Don Rafael, sunod-sunod na tanong niya. Dalawa po, mabilis at sunod-sunod, paniniguro ni Elena. Ibinaba ni Reyes ang telepono, agad iniutos sa tauhan na bumalik sa crime scene. 2 putok ang ginawa ng sospek, pero iisa lang ang bala sa katawan ng biktima. Siguradong nandito pa ang pangalawang bala. Matapos ang masusing paghahanap, natagpuan nila ang ikalawang bala, bumaon sa isang lumang pader. Natulala si Reyes sa katotohanan, hindi ang anak ni Don Rafael ang pumatay. May pangatlong tao na sinamantala ang sitwasyon para patayin ang kasamahan niya gamit ang pangalawang putok. Isang setup ang lahat, kasabay nito, ipinatawag ni Don Rafael si Joaquin. Wala nang paligoy-ligoy ang matanda, patayin mo si Detective Reyes.
para wala nang bubungkal sa kaso ng anak ko. Natigilan si Joaquin, saka mariing umiling. Hindi ko kaya, tumalikod siya at umalis. Kinabukasan, sinundo ni Joaquin si Elena para sa engagement ceremony sa bahay ni Don Rafael. Hinayla ng matanda si Joaquin sa isang sulok, muling ginamit ang nakaraan at ang pangako ng kalayaan para pilitin siyang patayin si Reyes. Tumingin si Joaquin kay Isabela, na nakangiting naghahanda, saka mabigat ang loob na tumango. Habang kinukunan sila ng litrato, napansin ni Elena ang kakaibang kilos at balisang anyo ni Joaquin. May ipinagawa na naman siyang masama sa'yo, no? Bulong niya. Tungkol lang sa trabaho, huwag mong isipin, pilit na iwas ni Joaquin. Bigla, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim at armado ang sumugod, pinaputukan ang mansyon. Sigawan at basag na salamin ang narinig. Dalhin mo si Elena sa safe room, sigaw ni Don Rafael sa pamangkin, saka kumuha ng baril kasama si Joaquin para lumaban. Matapos ang matinding palitan ng putok, umatras ang mga misteryosong umatake, iniwan ang nag-ulong mansyon. Gamit ang detalyadong testimonya ni Elena at ang ikalawang bala, natukoy ni Reyes ang posibleng lokasyon ng pangatlong bumaril noong gabing iyon. Lalong tumibay ang paniniwala niyang ginamit lang ang anak ni Don Rafael, at may nag-orkestra ng lahat para patayin ang kasamahan niya. Habang ipinapaliwanag ni Reyes ang teorya niya, ang tauhang kasama niya, ang tunay na salarin, ay nagpakita ng kakaibang kaba, pabalik-balik na inaayos ang kwelyo ng damit, pinagpapawisan. Hindi ito napansin ni Reyes dahil sa pagiging tutok sa kaso. Inutusan niya ang tauhan na ipagpatuloy ang investigasyon sa motibo ng pagpatay, habang pansamantala pang ililihim ang pagiging inosente ng anak ni Don Rafael. Nang gabi ring iyon, sinundan ni Joaquin si Detective Reyes, handa nang isagawa ang utos ni Don Rafael. Nagkaroon siya ng pagkakataon, ngunit sa tuwing gagawin niya ito, naaalala niya si Elena at Miguel, kaya hindi niya magawang kalabitin ang gatilyo. Sa huli, nagmaneho siya papunta sa kalye kung saan nakatira pansamantala si Elena, ipinarada ang kotse sa di kalayuan, tahimik na pinagmasdan ang liwanag mula sa bintana ng bahay nila. Sapat na iyon para kumalma siya. Nagkataong dumungaw si Elena at nakita ang pamilyar na sasakyan. Mabilis siyang bumaba, nang makita ang hitsura ni Joaquin na puno ng paghihirap, alam niyang may masamang ipinagawa si Don Rafael. Ginawa mo na ba? May pinatay ka ba? Nanginginig ang boses ni Elena, tumulo ang luha. Humagulgol siya at niyakap si Joaquin. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang alam ko lang, hindi ko kayang mawala ka, Joaquin. Hindi. Wala akong ginawa, Elena. Mahigpit na yakap ni Joaquin, namamaos ang boses. Wala akong sinaktan. Kung LMA ka na. Pinunasan niya ang luha ni Elena, sa kamarahang hinalikan ito sa pisngi. Namula ang mukha ni Elena, nahihiyang bahagyang itinulak si Joaquin at mabilis na pumasok sa bahay. Dahil sa pag-atake, hindi natuloy ang pagpaparehistro ng kasal nila. Kinabukasan, nagpa siya si Joaquin na tapusin na ito. Nagpatawag siya ng notaryo at abogado sa bahay. Sa harap ng masayang si Miguel at ng dalawang tapat na tauhan, opisyal na lumagda sina Joaquin at Elena sa marriage contract, legal ng mag-asawa. Masayang nagpakuha ng litrato ang lahat. Pagkaalis ni Joaquin para sa trabaho, nagpaalam si Elena sa kaibigang kapitbahay na may pupuntahan lang, ipinakiusap na bantayan si Miguel. Pinuntahan niya si Isabela sa mansyon ni Don Rafael. Tita, kasal na po kami ni Joaquin, anunsyo niya. Saka diretsahang sinabi ang hinala, alam ko pong inutusan ni Don Rafael si Joaquin na pumatay. Naghihinala po akong si Detective Reyes ang target. Sa itaas, narinig ng pamangking abogado ang buong usapan. Agad niyang tinawagan si Detective Reyes, may balak patayin ka ni Joaquin. Pagkaalis ni Elena, agad kinumpronta ni Isabela ang asawa. Hinihiling na itigil ang balak na pagpatay kay Reyes. Kasabay nito, si Reyes, matapos matanggap ang tawag mula sa pamangkin, ay galit na nagmaneho papunta sa bahay ni Joaquin para kumprontahin ito. Nagkasagutan ang dalawang lalaki hanggang sa mauwi sa pisikal na kumprontasyon. Sa gitna ng pagtutulakan, pumutok ang baril na laging dala ni Joaquin,
tinamaan si Reyes sa dibdib. Swerteng laging nakasuot ng bulletproof vest si Reyes kaya't malakas na pagkabagsak lang ang inabot niya. Pagkaalis ni Reyes na nagpupuyos sa galit, nakatanggap ng text si Joaquin mula kay Don Rafael, kanselahin ang utos. Nagngit-ngit si Joaquin. Pinaglalaroan siya ng matandang tusong ito. Halos kasunod noon, tumawag si Reyes sa kanyang mga tauhan, galit na iniutos, imbestigahan. Imbestigahan ang buong background, lahat ng koneksyon, lahat ng kilos ni Joaquin. Maya-maya, bumalik si Elena sa bahay ni Joaquin. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, akala ni Joaquin ay bumalik si Reyes para gumanti, kaya agad bumunot ng baril. Nang makitang si Elena pala, ibinaba niya ito at nakahinga ng maluwag. Nakita ni Elena ang punit sa damit ni Joaquin, kung saan tumama ang bala, namutla siya. Anong nangyari sa inyo ni Detective Reyes? Nakita ko siyang paalis kanina, mukhang galit na galit. Nagpunta lang siya rito para magtanong tungkol sa trabaho. Pilit na pagsisinungaling ni Joaquin. Umuwi ka na. Ayokong makita mo akong ganito. Tumalikod siya, ayaw ipakita ang gulong na mumuo sa kanyang isip. Ngunit, kalahati pa lang ng biyahe ni Joaquin, hinarang siya ng isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis. Pinababa siya sa kotse, kinuha ang hard drive na naglalaman ng video evidence, saka mabilis na nawala. Nagngit-ngit si Joaquin. Alam niyang nahulog na naman siya sa patibong ni Don Rafael o ng kung sino mang nasa likod nito. Samantala, ang tusong tauhan ni Detective Reyes ay nagpunta sa hepe ng pulisya, na bayad ni Don Rafael, humingi ng tulong para ipatapon si Reyes, nagsinungaling na inaabuso ni Reyes ang kapangyarihan. Kinabukasan, pinuntahan ng anak ni Don Rafael, na nakalaya na, si Balbas. Alam ko na ang ginawa mo sa bone marrow donor, diretsahan niyang sabi. Namutla si Balbas. Anong kailangan mo? Ngumisi ang anak ni Don Rafael, isama mo ako sa negosyo mo. Kung hindi, isusumbong kita kay Joaquin. Kasabay nito, natagpuan ng mga dumaraan ang hepe ng pulisya na patay na sa loob ng kanyang kotse, mukhang nagpakamatay, ngunit maaaring kagagawan ng tauhan ni Reyes para manahimik ito. Dinala ni Joaquin si Elena sa ospital para kunin ang pinakabagong resulta ni Miguel. Ibinigay ng doktor ang magandang balita na bumubuti ang kalagayan ng bata, napaiyak si Elena sa tuwa. Paglabas niya, naghihintay si Detective Reyes. Naimbestigahan ko na, sabi niya, puno ng galit. Ang nasa likod ng pagkamatay ng bone marrow donor ay si Don Rafael. Ginawa niya yon para gantihan ka, Joaquin, dahil isinuko mo ang baril ng anak niya. Natigilan si Elena, hindi makapaniwalang ganoon kalupit si Don Rafael. Kailangan ko siyang patayin, nang gigil niyang sabi. Agad siyang pinigilan ni Reyes. Kung LMA ka, Elena. Huwag padalos-dalos. Bigyan mo ako ng dagdag na ebidensya laban sa kanya. Pananagutin natin siya sa batas. Sakto namang tumawag ang pamangking abogado kay Joaquin, nahanap ko na ang impormasyon ng pamilya ni Miguel sa Iran. Agad pumunta si Joaquin sa istasyon ng pulis, nagkunwaring hinahanap si Reyes pero ang totoo'y hinahanap ang pulis na hamarang sa kanya kahapon. Paikot-ikot, natuntun niya ito. Nang hindi nakatingin si Reyes, lihim niyang kinuha na ng litrato ang nameplate at badge nito, saka mabilis na umalis at tumawag sa tauhan, hanapin ninyo ang taong ito agad. Nang makabalik si Joaquin na balisa, tinawag siya ni Elena. Naramdaman niyang may mali. Joaquin, nagsimula siya, nanginginig ang boses, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin.